Lahat tayo ay nagpapasalamat sa emergency medicine na maaasahang magligtas ng buhay. Pero paano naman ang paggamot sa mga sakit? Lalo na ang pag-unawa sa pinagmulan ng sakit. Ang mga video na ito ay nagpapakita ng isang tumpak na scientific model para maunawaan ang malalalim na pinagmulan, mga pagbabago, organismo ng tao na karaniwang tinatawag na sakit. Ang pagkaunawang ito ay nagbubukas ng pinto para sa bagong estratehiya ng pangangalaga para sa iba't ibang sakit. Para sa mga karaniwang sakit tulad ng sore throat, pati na rin ang malalang sakit tulad ng diabetes o kahit mga nakamamatay na sakit tulad ng cancer. Ang lahat ng mga interesado sa paksang ito ay malugod na inaanyayahan sa introduksyong ito, kahit na kakailanganin ng panahon para maunawaan ang bagong kaalaman na ito tungkol sa sakit at kalusugan. Sa bahaging ito, sisimulan natin kung bakit ang paggamot na nakabatay sa sanhi ng conventional medical models ay bihirang mangyari hanggang ngayon. Sa maraming sakit, ang sanhi ay pinapahayag na hindi alam o pinaghihinalaan o hindi lubos na naipapaliwanag. Gayon din ang mga tinatawag na mga virus at bakterya ay madalas na sinisisi sa isang karamdaman dahil madalas ay naroroon ito habang may sakit. Pero ang paliwanag na ito ay parang kahina-hinala tulad ng pagsisi sa pulisya sa pagdulot ng mga aksidente sa trapiko dahil naroon sila nang mangyari ito. Kung sino ang naroon sa aksidente ay hindi nagbibigay ng sagot kung sino o ano ang talagang nagdulot nito. Kaya nga, ang mga mikrobyo na pareho ang dami ay makikita din sa mga malulusog na tao kung sisikapin mo na hanapin ang mga ito. At pagkatapos ay ibahagi ang iyong natuklasan sa mundo. Kung ang sanhi ay talagang natukoy, mayroon pa ring mga tanong na hindi pa nasasagot. Halimbawa, ang osteoarthritis, halimbawa sa tuhod, operasyon lang ang madalas na makapagpapaginhawa sa sakit. Gayunpaman, isang kilalang eksperimento ng surgeon na si Bruce Moseley ay nagpakita na ang resulta ay magkapareho kung ang operasyon ay pineke o hindi tunay. Ito ay kilala bilang placebo effect na nagdulot ng pagsasalungatan sa conventional medicine. Dahil paano mapapaginhawa ang mga sintomas na ito sa pamamagitan ng pekeng operasyon? Lahat tayo ay naniniwala simula pagkabata na nauunawaan kung paano nabubuo ang mga cavities sa ngipin. Tayo ay kumakain ng asukal na sisiksik sa pagitan ng mga ngipin. Kakain ng bakterya ang asukal at gagawa ng acid. Sisirain ng acid ang enamel na magiging butas. Kung ang mga cavities ay karaniwan o laging nakikita sa karamihan ng ngipin, makatuwiran ang paliwanag na ito. Pero ang acid na ito ay pambihira dahil halos palagi nitong naapektuhan ng isang ngipin lang at hindi naapektuhan ng katabing mga ngipin. Ang sumusunod ay kilalang kilala sa tuwing mawawala ang pang-araw-araw na stress mo kapag weekend na o bakasyon. Bigla kang magkakasakit. Isang pangyayari na tinatawag na leisure sickness. Ito ay dahil napahina ng stress ang immune system kaya mas madaling kapitan ng impeksyon at hindi kayang tumugon kapag may mga bakterya at virus. Sa puntong ito ng paliwanag, mayroong isa na walang sakit. Parang sinalakay ng isang grupo ng mga barbaro ang isang kastilyo na kasalukuyang hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Pero
Sa ilang kadahilanan ay hindi nila sinusunog ang lugar hanggang sa kaya ng lumaban ang mga taga roon. Ang pagbabara ng mga pangunahing daluyan ng dugo ay itinuturing na sanhi ng mga atake sa puso. Bagamat may mga pag-aaral na nagpapakita na ang collateral vessel ay gumagana kapag may pagbara. Kaya nakikita ang pangunahing pagkakaiba ng obserbasyon at teorya sa mga atake sa puso. Ang malalaking mammal ay may mas maraming selula kaysa sa maliliit. Kaya dapat silang makaranas ng mas madalas na pagkasira ng malignant cells na tumor dahil mas marami lamang silang mga selula na maaaring masira. Pero may obserbasyong kilala sa medisina tinatawag na Petos paradox na sumasalungat sa hinala na ito. Ang mga ganitong pagkakasalungatan ay makikita sa iba't ibang uri ng sakit. Kadalasan, ang paglalarawan ng isang malubhang sakit ay ganito. Ang panganib na magkasakit ng malubha sa sakit na X ay tumataas kung kabilang ka sa particular na age group at naninigarilyo ka. Ang isang kasarian ay mas nasa paganib kaysa sa isa pa. Ang mga taong may sakit na Y ay 2 beses na mas malamang magkasakit ng X. Ginagampanan ng immune system ang isang mahalagang papel at nagkaka-impluwensya din ang nutrisyon, lakas at iba pang dahilan. Ang genes ay pinaniniwalaan o sinasabing nakaka-impluwensya sa panganib. Pinaghihinalaan rin ang mga data tulad ng iyong lugar na pinagmulan at sobrang dami o kaunting exposure sa araw ay nakakaapekto rin sa panganib na ito. Isang espesyal na virus ay sangkot sa 70% ng lahat ng kaso ng partikular na klase ng sakit na ito. Dahil maraming pinaghihinalaan, pero hindi halos makontrol ng mga impluwensya, malinaw kung bakit ang mga paggamot na nakabatay sa sanhi ay nananatiling bihira. Sa halip, ang mga sintomas ay ginagamot ng husto at may maraming side effect. Halimbawa, ang babaeng ito ay na-diagnose na may breast cancer dahil sa isang tumor na nakakaapekto sa kanyang mammary glands. Ang ating kasalukuyang lipunan ay naniniwala na isang radikal na program na binubuo ng operasyon, radiation at chemotherapy ang kailangan. Sa mga susunod na bahagi ng video series na ito, makikita natin na unti-unti ang bagong pananaw at opsyon sa paggamot ay magagamit kung isa sa alang-alang ang sanhi at patutunguhan ng sakit. Dahil siguro may mga patunay na kayang mahulaan at tumpak ng mga batas na magpapaliwanag sa sanhi at patutunguhan ng isang arbitraryong sakit X na maaaring mapatunayan ng karamihan na may ganitong sakit nang may kaunting pagsisikap at nalulutas ang mga nabanggit na kontradiksyon at kalabuan. Tuklasin ang mga ito sa susunod kung ikaw ay interesado.